Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Binibining Razal S. Alet, ang inyong guro sa Araling Panipunan 4. Ngayong hapon, alam kong handang-handa na kayong makinig at matuto sa unang bahagi ng ating aralin. Sa ating pag-uumpisa, inaanyayahan ang bawat mag-aaral na magbigay pugay sa ating puong may kapal sa pamamagitan ng panalangin. Okay, muli magandang hapon sa inyong lahat. Magandang buhay, kamusta kayong lahat? So sa ating pag-uumpisa sa ating unang bahagi ng talakayan, ang pagkilala sa bansa. Okay, so mayroon tayong layunin sa aralin na ito na ipakilala ang Pilipinas gamit ang isang larawan at ipaliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa. Okay, so sa ating pagsisimula, alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng bansa. Ang bansa ay isang komunidad ng mga tao na may isang kultura at kasaysayan. Wika, may teritoryong sakop, may pamahalaan at may soberanya. Sa aralin na ito, higit mo ngayong maipagmamalaki ang pagiging bahagi mo sa bansang Pilipinas. Dahil bilang isang bata na katulad mo, ikaw ay nakapag-aaral, nakapaglalaro at nakapagbabahagi ng sariling opinyon sa iyong kapwa. Natatamasa mo ang lahat ng ito dahil naninirahan ka sa bansang malaya tulad ng Pilipinas. Kung makikita nyo dyan sa inyong screen, yan yung mapa ng Pilipinas at dito tayo na katira or dito tayo naninirahan. Okay. So, bilang isang Pilipino at batang Pilipino na naninirahan sa bansang Pilipinas, paano mo ipakilala ang Pilipinas gamit ang isang larawan? So, iguhit mo ito sa blankong kahon na makikita mo dyan sa iyong module. Okay? At ang gawain na ito will be submitted at the end of this week. Okay? Naintindihan mo ba? Okay, magaling. So patuloy tayo. Ang bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansa. Isa ito sa mga bansang matatagpuan sa kontinente ng Asya. Mayroon itong mga katangian na tulad sa 176 iba pang bansa sa daigdig. Ang Pilipinas bilang isang bansa. Okay. So, ang bansang Pilipinas ay isang bansa or isang teritoryo na may mga naninirahang grupo ng mga tao na may mga kultura, sariling wika, relihiyon at lahi. So, ang kabuuan ng bansa ay dapat may mga tao, pamahalaan, teritoryo at kalayaan o tinatawag natin na soberanya. Ang isang bansa ay binubuo ng mga tao na may tuturing na magkakadugo at iisa ang wika. Ang isang bansa ay may tuturing na bansa kung ito ay binubuo ng 4 na elementong pagkabansa. Ito yung mamamayan, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o tinatawag natin na soberanya. Okay, magaling. So, base doon sa katangian ng bansa, okay. Ating mabubuod na ang Pilipinas ay isang bansa. Ang isang bansa ay isang komunidad ng mga tao na may isang kultura, kasaysayan at wika. Okay. At ang bansa ay mayroong katangian. So ngayon, ang gagawin ninyo para sa ating unang gawain ay ang pagtukoy sa bansa. So, lagyan ng check ang patlang kung ang tinutukoy sa bilang ay bansa at ekes naman kung hindi. So, basahin lang ang nasa bawat bilang sa unang bilang hanggang sa 10 bilang kung ito nga ba ay bansa. At kapag ito ay hindi, lagyan lang ng ikes. Muli, lagyan ng check ang patlang kung tinutukoy ay bansa at ekes naman kung hindi. Nakaintindihan ba tayo? Okay. Para sa ating pangalawang gawain,
yung paggawa ng acrostic. Okay, so bumuo ng sariling pagkakahulugan sa salitang bansa. So gawin ito gamit ang rubric sa ibaba. Kung makikita nyo dyan sa inyong screen, mayroon tayong rubric sa pagmarka ng acrostic. Pamantayan, wasto ang impormasyon. Kapag wasto ang impormasyon na nakasulat sa ginawang acrostic, ikaw ay makakakuha ng 10 puntos. Kapag mahusay naman ang komposisyon ng mga salita sa acrostic, 5 puntos. At kapag ikaw ay gumamit ng mga akmang salita at wastong bantas at spelling sa paggawa ng acrostic, 5 puntos na may kabuuang 20 puntos. Okay? So makikita nyo dyan sa inyong module, katulad nito. Man tayong salitang bansa, B-A-N-S-A. Alright. So muli, maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli ako si Binibining Razel S. Alet, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 4 na nag-iiwan ng katagang pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi. Maraming salamat at magandang buhay. Kita muli tayo sa ikalawang bahagi ng paksang ito. Bye!